Una, kahit gumana o hindi ang tigil putukan, kahit kalahati lang, nakita na natin ang mga labanan ng Hezbollah at Israel. Nakita natin na hindi kumikilos ang gobyerno ng Lebanon ng mahigit 30 o 35 taon. Nagkaroon ako ng personal na karanasan sa sitwasyong yon maraming taon nang nakalipas. Kaya ang tagumpay ngayon ay nagawa ni Pangulong Trump na ilagay sa ilalim ng presyon ang Hezbollah. Pero mas mahalaga, pati ang gobyerno ng Lebanon ay napailalim sa presyon. Hindi pa natin nakita mula nang umatras ang Israel sa Lebanon noong 1900 at 85 o 2,000 mula sa timog na may panggulo ng Lebanon na nakipagkita sa punong ministro ng Israel pati na rin sa kanilang mga ministro. Sa kabila nito, nabanggit lang natin na maaaring magkaroon ng mga pag-atake laban sa tigil putukan, maaaring magkaroon ng mga pagkabigo. Hindi yon ang totoong problema. Ang totoong problema ay magagawa ba ng Pangulo ng Republika ng Lebanon na magbigay ng utos sa kanyang hukbo, sa hukbong Lebanese, na tanggalan ng armas ang Hezbollah para maging totoo ang tigil putukan. Malalaman pa natin yan dahil Hezbollah, hindi gobyerno ng Lebanon ang nangako at may kontrol sa gobyerno. Sabi nila, kung may tigil putukan, maaaring tanggapin nila ito. Lahat ay posibleng mamyari. Sinusuri ko pa rin ang mga pahayag ng gobyerno ng Lebanon bago pa ang Hezbollah na talaga namang laban sa Israel. Kung magbago ng posisyon ang gobyerno ng Lebanon, pwede tayong makita ulit at tumulong. Nakikita natin ngayon ang live na imahe sa screen. Pasensya na sa pagkaantala, pero mukhang may na-activate na air defense. Kita mo ba ito? Makikikita rin natin yan dyan sa kinaroroonan mo. Oo, kitang-kita ko ang mga pagsabog at ang mga putok. 3 minuto na tayo mula nang magsimula ang tigil putukan. Kaya alam mo, malinaw na hindi tahimik ang kalangitan. Oo, dahil ang mekanismo ng tigil putukan at ang mga pagpupulong ay hindi sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Malaking kaibahan yon. Hindi naman talaga nakikipagdigmaan ang gobyerno ng Lebanon sa Israel at bahagi sila ng matagal ng tigil putukan. Hezbollah lang ang makakasagot sa tanong na yan. Sa mayon, gaya ng nga sa screen, nandyan ka. Nakikita natin na sinusubukan ng Hezbollah na magpadala ng mensahe na sila ang magpapasya, sabi nga nila, sila ang magpapasya kung kailan sila magsasagawa ng tigil putukan. At maaaring sundan nila ang modelo ng Iran, ang modelo ng Islamikong rehimen. Baka sinasabi niyo yan sa screen. Lahat ba kayo ay nagsasabi niyan? Pasensya, mukhang nagpapaputok sila para magdiwang. Kaya, Aria, anong masasabi mo? Sabihin mo sa amin, galing ito sa katimugang Lebanon, mukhang nagpapaputok sila ng baril sa ere bilang selebrasyon. Ganyan ang paraan ng ilan sa rehiyon para magdiwang, na dati ay mga paputok, pero ngayon ay sinusubukan nilang ipakita na parang sarili nilang tagumpay. Ito ang mensaheng lumalabas mula sa Hezbollah, Iran, na sila raw ang nagpilit. Ito ay mula sa Beirut, na sinusubukan nilang ipakita na sila ang nagpilit ng tigil putukan sa Israel. Kaya nagdiriwang sila rito. Siyempre, kapag may paputok ka ng bala sa ere, babagsak din ang mga yon kahit saan. At ito ay banta sa mga inosenteng Lebanese na nakatayo sa paligid. Pero ito ay inaasahang paraan nila para hindi mapahiya sa gitna ng tigil putukan na ito, na sila mismo ang desperadong humiling dahil mabilis na sumusulong ang mga puwersa ng Israel. Oo, sige Lee, ano ang gusto mong sabihin? Tama yan, Gino. Ito ang pangunahing pagdiriwang para maghatid ng mensahe, lalo na sa Shia community based ng suporta ng Hezbollah. Ngayon, nananalo tayo. Pinilit natin ang Israel, Estados Unidos at si Trump tulad ng sa Iran na magpatupad ng tigil putukan gaya ng sinabi ng Gino. Bagamat at totoo, sila ang mga gustong magkaroon ng tigil putukan pareho sa Iran at sa Lebanon, Timog Lebanon. Totoo. Gaano kaya kalaki ang tsansang magtagal ito? Malaking responsibilidad ito para sa mga autoridad ng Lebanon na panatilihin ito. Nabanggit natin na kailangan pang magpulong ng punong ministro at pangulo at hindi pa nga sila nag-uusap sa telepono at pupunta sila sa Washington. Ibig ko sabihin, ito ba posible bang maging tiyak na ang kapayapaan sa rehiyon? Malayo pa tayo makamit ang tigil putukan o mahikayat ang Hezbollah, hukbo ng Lebanon at gobyerno. Madaling kumbinsi ng Israel dahil kaalyado nila ang Estados Unidos, pero mula sa tigil putukan hanggang sa ganap na resolusyon ng sigalot ay medyo malayo pa. Pero tama ang direksyon.
Sa huli, ang mahalaga ay may pakita sa pagpupulong na magkakampi ang Estados Unidos, Israel at sana pati gobyerno ng Lebanon. Sana nga. At syempre, ang Hezbollah at ang Islamikong rehimen sa Iran ang nasa kabilang panig. Mula doon kung ano ang magiging desisyon ng Tehran at Hezbollah. Sa tingin ko, gusto nilang samantalahin ang panahon. Gusto nila ng tigil putukan para masamantala nila hanggat maaari ang administrasyon ni Trump dahil ang Israel, makakasama nila ang Israel sa lahat ng panahong iyon. Pero umaasa sila na sa kalaunan, magiging abala ang administrasyon ni Trump sa mga kaganapan sa loob ng Estados Unidos habang papalapit ang midterm elections. At gaya ng nakikita mo, may mga kaganapan din sa Estados Unidos. Oo, at paano naman? Ibig ko sabihin, Sinabi rin ng Pangulong Trump, okay, maayos tayo, kumpiyansa tayo sa negosasyon natin sa Iran. Alam natin na mahilig siya magsalita ng mga superlatibo. Pero sa tingin mo ba talaga na tuluyan nang mawawala ang impluwensya ng Iran? Inon mo, matagal na akong nabubuhay at nakita ko na ang mga ganitong sitwasyon gaya ng mga kasunduan noong 17 ng Mayo, nasa Beirut noon ang Israel, hindi lang sa hangganan ng Lebanon at sinuportahan pa ng Estados Unidos. Sumunod dito, may mga aksyon laban sa Marines at iba pa. Ang concern ko lang ay ang mekanismo magdidisarma sa Hezbollah na dapat ay ang hukbo ng Lebanon. Kailangan nilang naroon. At diyan masusubok ang Pangulo ng Lebanon. Malaki ang aking pagdududa dahil malalim talaga ang pagpasok ng Hezbollah sa hukbo ng Lebanon. Hindi na natin pinag-uusapan ang 82, 83, nasa 2025, 26 na tayo ngayon. Kaya dun talaga malalaman kung may solusyon o wala. May garantiya na ang Israel gamit ang sarili nilang sandatahang lakas. Kapag nagpaputok ang Hezbollah, sila'y wawasakin. Pero ang tunay na hamon ay nasa hukbo ng Lebanon. Makikita natin dito kung ano ang kayang gawin ng administrasyon ni Pangulong Trump para mapakilos ang Pangulo ng Lebanon laban sa Hezbollah. Hindi ito madali. Sige, maraming salamat. Doktor, Walid Ferres. Pupunta tayo kay Basil Sladim. Pero tingnan mo ulit, ito ay mga live na larawan mula sa Beirut na inilarawan bilang mga pagdiriwang, pampalubag loob para hindi mapahiya kung gusto mong tawagin itong ganon. Pupunta tayo kay Basil Sladim sa Hilagang Israel kung saan nagkaroon ng sunod-sunod na rocket attack na yung gabi, kabilang sa Naharia na nadulot ng sugatan. Ano ang naririnig at nakikita mo sa panig ng Israel sa hangganan? O sa nakalipas na 3 hanggang 4 na oras bago nagsimula ang tigil putukan, nagkaroon ng ilang sunod-sunod na pag-atake ng rocket sa iba't ibang bahagi ng Hilagang Israel. Sa isang insidente sa Carmiel, tila may isang taong nakasakay sa motorsiklo na hindi huminto matapos ang pagharang. Tinamaan siya ng shrapnel at siya ngayon ay nasa malubang kalagayan. 2 pa ang sugatan sa Haria dahil sa sunod-sunod na putok sa lungsod sa Kalurang Galilea, isa rito ay malubha ang lagay. Isa siyang 17 taong gulang na babae at mayroon ding isa pang 40 taong gulang na lalaki na nasa katamtamang kalagayan. Pareho silang dinala sa ospital sa Haria rin at ilan pa ang nakararanas ng pagkabigla at ang iba naman ay nasa banayad na kalagayan. Ibig sabihin, sinubukan ng Hezbollah na ipagpatuloy ang pakikipaglaban at patuloy na nagpaputok hanggang sa huling sandali. Sa kabilang banda, ang IDF ay naglabas lang ng pahayag tungkol sa kanilang mga ginawa sa nakalipas na 24 na oras. Sinabi ng IDF na tinamaan nila ang mahigit 380 target ng Hezbollah sa Timog Lebanon, kabilang ang mga launcher, punong himpilan at mga operatiba sa lugar na iyon. Ibig sabihin, ang huling 24 na oras ay naging napakatindi mula sa panig ng IDF. Pero sa mga nakaraang oras, ganoon din mula sa panig ng Hezbollah. Sa nakalipas na mga linggo, nagawa ng Hezbollah na magpakawala ng maraming sunod-sunod na putok. Sa karamihan ng mga iyon, walang naging biktima o nasirang ari-arian. Pero sa mga huli, nagawa nilang magdulot ng pinsala at may ilang nasugatan o nasawi rin. Sige, maraming salamat Balir at Arya. Patuloy nating nakikita ang mga larawang ito sa screen. Pakiusap, pumari mong ipaliwanag sa ating mga manonood kung pagdiriwang ba talaga ito o hindi. Ano nga ba ito? ito ay ang talunan na sinusubukang ipakita ang sarili bilang nagwagi. Yan ang nakikita natin sa screen ngayon. Mga putok ng selebrasyon na lubos na hindi iniintindi ang mga inosenteng tao na maaring maapektuhan ng mga balang bumabagsak pabalik na basta-basta na lang pinapaputok pataas sa ere.
May ilang paputok din tayong nakikita. Dahil sa nakikita nating mga putok, maiisip natin na ang mga eksenang ito ay kinukunan mula sa tanawing nakaharap sa timog ng mga suburb ng Beirut, ang mga balwarte ng Hezbollah. Ngayon, hindi ko alam kung bakit sila nagdiriwang dahil marami sa kanila ay lumikas at marami sa mga taong nandoon ay napilitang lumikas mula sa iba pang lugar sa loob ng Lebanon. At ito ay para lamang ipakita na, dahil ng sinabi ni Walid Farah, ilang minuto lang ang nakalipas, kailangan nating ito ay isang napaka-posibleng kapanapanabik na sandali pagdating sa Israel-Lebanon. Malinaw, kung pinag-uusapan natin ito, 2.5 taon na ang nakalipas mula nang atakihin ang Israel ng 7 bansa. Ang katotohanan na sa ngayon ay nagsisimula ang Israel ng mga negosasyon para sa kapayapaan kasama ang isa sa mga bansang iyon. Napakahalaga niyan. Pero magiging isang napakahabang proseso ito. Hindi tayo makakakita ng anumang malapit sa aktwal na pagpirma ng kasunduan sa kapayapaan hanggat hindi tuluyang nadidisarmahan ang Hezbollah. At maaring tumagal pa yon dahil hindi lang inihayag ng pamahalaan ng Lebanon na matagumpay nilang nabuwag ang Hezbollah sa Timog Lebanon. Nakita nating lahat yon. Hindi yun ang nangyari. Sa katunayan, nagsinungaling sila sa mundo. Kaya ngayon, ang kailangan mangyari ay mas matibay na pagsisikap mula sa pamahalaan ng Lebanon, pati na rin ng sandatahang lakas ng Lebanon. Kailangan mas makialam ang Estados Unidos dito at bigyan ng mas maraming kakayahan ang hukbong sandatahan ng Lebanon para buwagin ang infrastruktura ng Hezbollah. At nakikita natin dito na mas aktibong nakikialam ang Estados Unidos sa proseso. Tinanong ng aming senior US correspondent na si Mike Wagenheim si Pangulong Trump. Sinububukan na ng Israel at Lebanon noon. Ano ang pinagkaiba ngayon? Sumagot si Trump kay Mike, ako ang pinagkaiba. Kaya kailangan itong subukan para makita kung anong tulong ang matatanggap ng sandatahang lakas ng Lebanon. Panlabas na tulong, hindi lang mula sa Estados Unidos. Hindi pa tayo doon. Hindi lang mula sa Estados Unidos, kundi pati na rin mula sa Saudi Arabia, mula sa UAE at iba pang mga bansa, kailangan nilang maglabas ng pera. Hindi mga sundalo, kundi siguro mga Amerikanong tagapayo militar lang. Kaya wala kang makikitang dayuhang tropa sa Timog Lebanon nagigiba sa infrastruktura ng Hezbollah. Nakasalalay yan sa hukbong sandatahan ng Lebanon at sila lang ang dapat gumawa niyan. Dahil kung gusto nilang ibalik ang kanilang soberanya na nawala ilang dekada na ang nakalipas, ngayon kung gusto nilang ibalik yon, kailangan nilang gawin yon ng sila lang. Kailangan nilang patunayan sa mundo, pero higit sa lahat sa kanilang sarili, na kaya nilang bawiin ang kontrol sa kanilang bansa. At ito ay magtatagal na matagal na panahon. At hanggang marating natin ang puntong yon, na ang Hezbollah ay tuluyang na disarmahan, dun lamang maaring magkaroon ng tunay na kapayapaan ang Israel at Lebanon. Isipin mo ang kasunduang pangkapayapaan sa Israel at Lebanon, pero nariyan pa rin ang Hezbollah na may lakas militar at pwedeng umatake sa Israel. Kailangan kumilos ang Israel, ngunit hindi ito gumagawa ng military action sa teritoryo ng Egypt o teritoryo ng Jordan dahil may kasunduang pangkapayapaan sila sa mga bansang iyon. Kaya mahaba-haba pa ang lalakbayin, pero tiyak na isa ito sa mga unang hakbang at talagang positibo ito.